Mga kapatid, pagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Brother Melvin. Yan. Happy Thursday po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So, salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. So, medyo maulan-ulan ngayon, ano? Kahapon pa nag-uulan. At ganun pa man ay tayo po patuloy na mag-ingat at nawa ang mabuting kalusugan nagmumula sa Panginoon ay ating maranasan. So ngayon ang ating devotional sa mga makalangit na dako, ang ating malwalhating gawain, August 29. Yan. So puro gawain itong ating pinag-aaralan ngayon. Malwalhating gawain naman. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming maikling pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, at kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan. Maunawaan namin ito, Lord, at salamat, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So sabi po dito sa ating pong pinaka-key text sa awit 96, 2 and 3. So medyo maano lang yun sa akin, ano? Full screen natin. Ayun. Sabi dito, umawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kalwalatian, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Bagamat tayo ay gumagawa, bagamat tayo ay mayroong respond sa kabutihan ng Panginoong Diyos, bagamat tayo ay nagpapakabuti, mga kapatid, ang dapat mapapurihan ay ang Panginoong Diyos. Bakit, mga kapatid? Dahil siya ang gumagawa sa ating pong mga buhay. Ayun, siya ang gumagawa sa ating pong mga buhay para tayo ay makagawa ng mabuti. Kaya sa tinatawag na sanctification process. At gusto ko lang po kayong bigyan ng summary do sa ating pong sa doktrina ng kaligtasan ng Adventist, yung justification, sanctification, and glorification. Yung tatlo na yan yung kumikater sa tatlong tawag dito, big doctrine about salvation. So yung justification by faith, mga kapatid, no? Justification, inaring ganap tayo, no? Niligtas tayo ng Panginoon na walang bayad, no? Ito'y regalo ng Panginoon. Ito ay laban sa saved by works, yung justification. Yung sanctification naman, ito naman po yung proseso na kung saan ay tayo nagpapakabanal sa tulong ng Panginoong Diyos. Sinusundan natin yung mabuting gawa ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Ibig sabihin, hindi tayo makakagawa ng mabuti kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesus. Ito naman yung pong kabaliktaran naman nito ay yung pong one save, always save na doktrina na pag naligtas ka na forever kahit wala ka na gawing mabuting maganda. Pero yung sanctification process, ito yung tawag dito, pangontra doon po sa one save, always save. Yung glorification naman, mga kapatid, sa ating doktrina sa salvation, yung glorification, ito naman yung pong ang Panginoong Diyos pa rin ang gumagawa sa atin para tayo ay maging perfect. Parehas sa ating pong physical at spiritual na kalagayan. Yun na yung matatamasa natin na sinless perfection. Dahil doon na sa langit yun eh. Aalisin na ng Panginoon yung talagang ating mga pagkakasala. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. But of course, dito sa sanlibutan, pinipilit natin hindi na magkasala. Huwag nating sasadyain magkasala. Kasi nga, dinidevelop natin yung karakter habang paparating si Jesus Christ. Pero syempre, meron tinatawag na unintentional sin sa banal na kasulatan, di ba? Yun din yung struggle ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7. Kaya yung glorification ay doon na lahat-lahat babaguhin tayo, buong pagkatao natin, glorification. And we will be glorified sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So tatlo yan, na? Kasi lahat yun ay gumagawa sa ating buhay ay ating Panginoon. Justification, sanctification process, and
glorification sa pagdating ni Jesus. Kaya ang sabi dito, umawit tayo na may kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Sabi naman dito sa mga punto ng makalangit na dako, ang dakila at malwalhating gawaing ipinagkatiwala sa atin sa paggawa ng ating bahagi sa panukalan ng kaligtasan ay kamangha-mangha at mataas. Hindi natin matitimbang ang kahalagahan nito. So ito po pala ay may kinalaman din sa kaligtasan. So maganda yung ating pong pagka-intro dito na ang pinagkatiwalaan tayo. Ang sabi dito, paggawa ng ating bahagi sa panukalan ng kaligtasan. Anong ibig sabihin ng paggawa ng ating bahagi sa panukalan ng kaligtasan? Ang ibig sabihin, mga kapatid, tayo rin naman ay hahayo para ibahagi ang kaligtasan sa mga tao. Yung inatasan din naman tayo ng Panginoon na ang mga tao makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. No, makarinig ng pabalita ng kaligtasan. So, marami mga reliyon na ginagawa ang lahat para marinig ang salita ng Panginoon. So yung KOJ, kay Kibuloy, ay hindi tunay na relihiyon. No? Ito po ay kulto na relihiyon dahil ang itinataas nila doon ay si Kibuloy. Ayan, hindi ang ating Panginoong Diyos. Yun, ang itinataas nila, kundi si Kibuloy. So malalaman natin kulto ang isang relihiyon pagka ang itinataas ay yung pinuno na, no? At hindi na yung ating Panginoong Diyos. Kaya tayo mga kapatid, ang ipapangaral natin si Jesus Christ at hindi ang ating sarili. Dapat tayong lumakad sa pananampalataya at habang sinisikap nating pahalagahan ang mga posibilidad at maunawaan ang kalawakan ng panukalan ng kaligtasan, pribileho nating manalangin kasama ni Apostol Pablo. Ayan. So sabi dito, lumalakad sa pananampalataya, ibig sabihin mga kapatid, ini sanctification process. 'Di ba? Sa justification, yung response lang natin sa regalo ng Panginoong Diyos. Pero walang bahagi sa kaligtasan yung pag-response natin. Dahil nandiyan na yung kaligtasan, ating tinanggap lang 'yon. Ayan, katulad ng pera, pag binigyan ka ng pera, tinanggap mo lang yung pera pero wala kang part para kung paano nagawa yung pera, 'di ba? Binirigalo sa atin 'yon. Sabi sa Efeso 3:18-19, upang magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, haba at taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. So yan po ang pinaka-the best na gagawin natin sa sanctification process sa panahon natin ngayon. Naniligtas tayo ng Panginoon, makilala ang Panginoong Diyos. No? Makilala ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig ni Jesus Christ, at maisabuhay natin yung kabanalan ng buhay na ito na ipinagkaloob ni Jesus sa atin habang naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus. Itaas siya ang lalaki ng Kalbaryo. Hayaang manatili ang isip sa kagandahan ng kanyang karakter hanggang sa pagmalas. Ikaw ay mababago sa katulad na larawan. Ang isang buhay na panalangin at pananampalataya ay maghahatid sa ating magsalita ng papuri sa Kanya at ibalita ang Kanyang kapangyarihan. Yun ang pinakamaganda, no? Habang ating pong pinagmamasdan, iniisip ang karakter ng Panginoong Diyos at tayo ay nababago unti-unti bawat araw. Unti-unti po yan mga kapatid at hindi basta-basta. Ibig sabihin, nagiging mature tayo sa karakter. Hindi na natin sila sadyang magkasala. Tayo ay napipigilan natin kahit paano ang ating sarili. Habang ginagawa natin yun, ang pinakamaganda rin naman para maisabuhay natin lalo yung pong pagpapakabanal na ito, yung karakter ng Panginoong Diyos, ibinabahagi din natin ito sa iba. Yun ang pinakamaganda dun eh. Binabahagi natin. So, sabi dito, ibalita ang kanyang kapangyarihan. Para matutunan mo talaga, ituro mo. Yeah, yun ang pinaka-the best dun eh. Alam mo, para ma-master mo ang isang bagay, ituro mo sa iba. Yun ang pinaka-the best. Para ma-master mo yung karakter ng ating Panginoong Hesus, ibahagi mo rin sa iba. Yan ang pinakamaganda dyan eh. Kasi habang itinuturo mo, ikaw rin ay nasasanay. Ikaw rin ay natututo kapag ikaw mismo yung nagtuturo. Yan yung pinaka-the best yan. Pero kung ikaw lang mag-isa, matututunan mo. Pero mas mabilis mong matutunan at mabilis mong masasanay ka kapag itinuro mo. Bakit? The more na ikaw yung nagtuturo, the more na nagiging aware ka na dapat ganun pala ang gagawin mo. Di ba? Kasi tinuturo mo eh. Nagiging ano ka na ngayon, nagiging example ka na ngayon sa mga tao na tinuturuan mo.
tungkol sa karakter ng Panginoong Hesus. Hindi pa pwedeng churi-churi lang. Kailangan ma-experience mo talaga. Ipagkakaisa ng tunay na paghihikayat ng ating mga puso sa pananampalataya at pag-ibig. Turuan tayo nitong manghawak ng matibay sa ating pagkakatiwala sa Kanya na siyang ating tanging pag-asa. Sino ang tanging pag-asa natin? Ang ating Panginoong Hesus. So sabi po dito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoon ay tuturuan tayo maging matibay. Yan, nagiging patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa pamamagitan ng paghahikayat, ay isinasama natin ang ating kahinaan sa kalakasan ng Diyos. Yun ang napakaganda dyan, ha? Sa sanctification process pala, mga kapatid, ano? Yung kahinaan natin, inihahalo natin sa kalakasan ng Panginoong Diyos. Dahil kahit na isipin natin na tayo ay maging banal, maging maayos yung buhay natin, maging perpekto tayo, nag-end up pa rin tayo na tayo ay talagang makasalanan, mga kapatid. Nag-end up pa rin tayo na tayo ay makasalanan. Kaya sa sanctification process, hindi po pwedeng effort ng tao pa rin yun eh. Ano? Hahayaan natin ang Diyos ang mag-drive ng buhay natin. Yun ang ibig sabihin nun eh. Na yung ating kahinaan, inihahalo natin sa kalakasan ng Panginoong Diyos. Ang ating kamangmangan sa kanyang karunungan. Ayun. Ang ating pagiging hindi karapat-dapat sa kanyang mga merito. Kaya ang ano tinanggap natin si Jesus Christ eh, yung righteousness ni Jesus ay ibinihis sa atin. Yung kaluwalhatian ni Jesus ay ibinihis sa atin. Naging banal tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Wag nating aangkinin yan na, uy, kaya ko maging perfect. Kaya ko maging sinless, perfect. Hindi, mga kapatid, ang Diyos ang nagpabanal sa atin, ang Diyos ang nag-perfect sa atin. At yan ay makakamtan natin nga sa glorification, di ba? Ang ating kahirapan sa kanyang walang hanggan ng mga kayamanan, ang ating kawalang kakayahan sa kanyang namamalaging kapangyarihan. So yan po yung inihahalo natin, no? Pinaka gusto ko dito yung kahirapan natin sa kayamanan ng Panginoon. Napakaganda, no? Na bagamat tayo ay mahirap, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kahit na tayo ay isang kahig, isang tuka, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa ating pong mga buhay. Basta tanong gagawin natin, ihahalo natin yung ating pong buhay sa Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, hayaan natin ang Panginoon na mag-direct sa ating pong mga buhay. Dapat nating siyasatin ang salita ng Diyos. Gawin itong bahagi ng ating mga sarili. Yan. At ang espiritu ng pagpapakumbaba, ang espiritu ni Kristo ay tutulong sa ating makilala siyang tumatawag sa atin sa kaluwalhatian at kabutihan. Pag sinabing espiritu ni Kristo, hindi yan yung banal na espiritu, yung third person of the Godhead. So espiritu ni Jesus Christ yan. Tural lang naman na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang banal na espiritu ay sila ay espiritu, mga kapatid. Dahil sila ay ating Panginoong Diyos. Natural lang naman yun, di ba? Hindi naman yan sila laman. So si Jesus Christ lang talaga yung nagkatawang tao. Kaya espiritu ni Kristo yung binabanggit. So sabi dito, ito ang tutulong sa atin. Ang sabi dito, ano daw ang dapat natin gawin? Siyasatin ang salita ng Panginoong Diyos. Yan. Halubugin mabuti ang salita ng Panginoon. Hindi ka dapat mag-conclude, ito na agad. Lalo na yung Mateo chapter 5, verses 40 and up, yung last verses, nang sabi ng banal na kasulatan, be ye therefore perfect, dahil ang Diyos Ama ay perfect. So maraming kumukote niyan in a wrong context na maging perfecto ka, maging sinless perfect ka. Sabi doon sa Mateo 5. Pero ang context pala nun, minamahal ng Diyos Ama yung kanyang kaaway. Yun ang context. Ano? Hindi lang niya basta mahal yung nagmamahal sa kanya, kundi mahal ng Panginoong Diyos maging yung kanyang kaaway. Kaya ang payo doon, mahalin din natin ang ating kaaway katulad ng Panginoong Diyos. Na maging perfect katulad ng ating Panginoong Diyos. Yun pala yung context. Ibig sabihin ay mahalin natin yung ating kaaway. Paano ka nga magiging perfect? Yung kaaway nga natin, kaaway talaga natin, hindi naman natin minamahal, di ba?
Ay doon pa lang bagsak na tayo. Paano magiging perfect pa yung ating, paano natin masisikapan na perfect tayo? Yung kaaway nga natin, hindi natin na mamahalin. Naiinis tayo, nagagalit tayo, di ba? Lalo na, doon nga lang sa ating asawa, sa ating mga anak, nagagalit tayo, hindi pa natin kaaway. Lalo na kung kaaway natin. Di ba? Yun ang problema doon. Kaya kailangan natin ng tulong ng ating Panginoong Diyos. At kinakailangan talagang siya sa atin ang salita ng Panginoong Diyos maputi. So hindi basta-basta. Kung dinala natin ang katotohanan sa pang-araw-araw na buhay, siyang nararapat nating gawin ay susulong tayo ng mas mataas at patuloy na mas mataas, na magtatamo ng mas malinaw at patuloy na mas malinaw na pagkaunawa sa pahayag ng Diyos. Yun ang pinaka-the best, no? Yung pagpapakumbaba ni Kristo, maranasan natin sa ating pong mga buhay. Ayan, yung pagpapakabanal mga kapatid ay kasama doon yung pagpapakumbaba katulad sa ating Panginoong Hesus. Yung katotohanan, yung salita ng Panginoong Diyos, dinaladala natin araw-araw sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin, the more na dapat na nagbabasa ka ng Bible, isa ka dapat sa mapagpatawad, isa ka dapat sa mapagmahal, isa ka dapat sa mas malawak ang pangunawa dahil alam mo ang laman ng banal na kasulatan. So lalo na tayong mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? Iba tayo sa ibang mga denominasyon. Dahil meron tayong worship tuwing umaga at sa gabi may worship din dapat. So ibig sabihin, punong-puno tayo ng salita ng Panginoong Diyos kung tutuusin, mga kapatid ko. No? Kung tutuusin. Kaya nga marami nga natututo sa Bible, nagiging mahusay sa hanay ng mga Seventh-day Adventist. Kahit nga pastor, tinutuyan na sa galing niya. May ganyan, di ba? May nag-post niya sa Facebook, kahit pastor, tinutuyan. Kahit pastor, nililibak sa sobra niyang talino. Ay, hindi ganun mga kapatid. Sabi naman kasi dito sa devotional natin, kahatag dito magpakumbaba. Siguro yun nagmayabang. Nag-post sa Facebook, pati yung pastor, tinutuyan na yung mga pastor. Maaring hindi nagbabasa ng devotional yun. Ang binabasa lang yung mga kung ano, yung napakarami mga aklat at hindi nagdi-devotional. Kasi kung nagdi-devotional ka, mababasa mo dito sa mga makalangit na dako Ano sabi? Kunin, dalhin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Napakalinaw niyan mga kapatid. Yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Mas magiging malinaw sa atin yung pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. Mas magiging malinaw sa atin yung panukalan ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Itaas natin siya sa pamamagitan ng awit at papuri. Sa pamamagitan ng mga awit, ano ang ipinahayag mga kapatid kay Jesus Christ? Pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. Yan ang pinakamaganda, no? Purihin ng Panginoon. Kaya sa worship, kinakailangan talaga na merong awitan. Kasama talaga sa worship ang awitan. Bakit? Ito'y papuri sa ating Panginoong Diyos. Kung ang kanyang tinig ay pangunahing tono sa sansinukob, ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan, ang kanyang hindi masasaliksik na pagkaunawa, ang kanyang kahangahangang sakripisyo sa sangkatauhan ay tumutulong sa ating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. So dito po mga kapatid, yung pong sakripisyo ng Panginoon. Ano yung tumutulong sa atin mga kapatid para maunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos? Yung pong sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Yung pagsasaliksik natin ng salita ng Panginoon, nakita natin yung pong sakripisyo ni Jesus Christ, yung kanyang tinig doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung naging tono ng awit, no? Yun yung naging tono ng papuri natin sa Panginoong Diyos, yung kahangahangang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa lahat ng mga tao na matay sa krus ng Kalbaryo. Yun yung nagpapaunawa sa atin ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sa krus ng Kalbaryo, walang naparusahan na tao. Pero may naparusahan sa kasalanan. At sino yon? Ang Panginoong Diyos. Nandoon yung kanyang pagmamahal. Na imbis na yung tao yung mamatay, si Jesus Christ yung namatay para sa atin. Dumanas ng kamatayang walang hanggan. Ayan, si Jesus Christ. Opo, dati hindi ako makapaniwala. Kamatayang walang hanggan?
pero nabuhay ng ikatlong araw. Yes, mga kapatid, totoo yun. Kamatayang walang hanggan yun. Kaya lang, si Jesus Christ may sariling buhay. Ang ating Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Oh. Naranasan niya yung kamatayang walang hanggan pero nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. Ibig sabihin, binayaran tayo ng ating Panginoon sa ganoong kaikling kamatayan. Oh, sa ganoong kaikling kamatayan. Bakit? Karapat dapat siyang mamatay para sa atin at siya ay ating Panginoong Diyos. Yung kamatayan na yun, hindi dapat niya danasin yun eh. No? Pwede naman tayong burahin ng Panginoon. Pero mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun ang napakaganda dun eh. Maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos doon sa kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ikaw ay mapupunta sa impyerno o may mapupunta sa impyerno sa atin, hindi na ang Diyos ang nagpasya nun. No? Kundi tayo na yung nagpasya nun. Bakit? Binigyan na tayo ng option ng Panginoon eh. Natanggapin si Jesus Christ eh. Natanggapin yung kaligtasan na walang hanggan eh. O gusto mo pa mapunta ng dagat-dagatang apoy, hindi na tama yun. Ikaw na may gawa nun, di ba? Ikaw na may gawa. So sabi dito, mga kapatid, kailangan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng Kristong tumatahan sa kaluluwa. Dapat natin buksan ang ating mga isip at puso sa pananahan ng Espiritu ng katotohanan. So yan ang sinasabi natin sa sanctification process, na tumahan sa ating pong buhay ang ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, ang Diyos mismo magkontrol ng ating buhay, ating pag-iisip, ang ating puso sa ating pong Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang kalooban ng Panginoon, siyang ating dapat na gawin. Siyang ating dapat na sundin. Paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Sa salita ng Panginoong Diyos, sa banal na kasulatan. Doon natin makukuha, doon natin makikita, mga kapatid, no? Sa Biblia. Ibig sabihin, kailangan nating saliksikin ang salita ng Panginoong Diyos. Hindi basta-basta na manghula ka lang. No? Hindi po pwede na nang chapsoy ka sa Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, nanguha ka lang ng mga katotohanan sa Bible. Ito para sa akin to. Ito pwede sa akin to. Ito. Ito, wag to, wag to, wag to. Hindi ganun, mga kapatid. Ito, bawal kumain ng baboy. Wag ito, wag ito. Kasi hindi natin kaya ito. Negosyo natin to eh. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan buong-buo na tanggapin yung salita ng Panginoong Diyos, yung buong katotohanan. Dapat nating pahalagahan ang ating mga pribilehiyo bilang mga nagtataglay ng banal at nag-aangat ng katotohanan. Isipin kung ano ang kahulugan nito sa atin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano daw po ang dapat nating pahalagahan, mga kapatid? Yung pong banal na pamumuhay at yung katotohanan na ating laging isipin, tagapagmana tayo ng Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan. Kasama tayong tagapagmana ng ating Panginoong Jesus sa langit na bayan. Napakaganda yan, di ba? Yan ang tinatawag na life insurance. No, yung life insurance, ang makikinabang, yung mga taong nakapagligid sa iyo, yung pamilya mo, di ba, pag pumanaw ka. Pero itong life insurance ng Panginoong Diyos, ikaw ang makikinabang. Ayan. Yung life insurance. Ikaw yung makikinabang. Hindi yung pamilya mo. Kasi bakit? Kanya-kanya tayo ng kaligtasan eh. Kanya-kanya tayo ng paglapit sa Panginoon eh. Yun ang totoong life insurance. Ikaw mismo yung makikinabang. Ayan. Kapag tayo ay nasa Panginoon, tagapagmana ng ating Panginoong Jesus. Yung totoong life insurance. Pero maganda na kumuha tayo ng life insurance sa lupa. Parang sa ganoon, mawala man tayo sa libutan na ito, ay mapapanatag yung isip natin na yung may iwan nating pamilya, sila ay mayroong kakainin, sila ay magpapatuloy sa buhay dahil sa naiwan mong pamana. Pero ang pinaka-the best, mga kapatid, ay yung lumapit sa Panginoong Jesus. Dahil ikaw mismo ay makikinabang nitong buhay na walang hanggan na ito. Ang gagawin mo lang, ibabahagi mo yung mabuting pabalita para yung mga tao naman na nakapaligid sa atin, sumampalataya din sa Panginoon. Dahil remember, ang kaligtasan ay kanya-kanya. Hindi pa pwede maging representative ka. Ay, ako representative ng pamilya ko. Oh, mailigtas yung tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko kahit na sila suwain. Ay, hindi ganun, mga kapatid. Kanya-kanya yung kaligtasan. No? Hindi po pwede mag-represent ka. Hindi po yan relief goods, di ba? Yung kaligtasan. Na ikaw lang yung nabigyan ng bigas, pwede mo bigyan ng bigas yung iba, yung buong pamilya mo. Ano?
O hindi po relief goods yan, kundi yan ay kaligtasan. Kanya-kanyang kaligtasan yan sa tulong ng Panginoon. Kaya akayin natin yung buong pamilya natin sa ating Panginoong Diyos. At sabi dito, umawit tayo ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Araw at gabi, ipahayag natin sa mga bansa ang kanyang kalwalatian, yung kagalagilas na paggawa sa kaligtasan ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Justification, sanctification, and glorification, mga kapatid. So, yan ang malwalhating gawain. Ano po ang ating malwalhating gawain, mga kapatid? Ang malwalhating gawain natin na nakita ko dito, hayaan natin ang Panginoong Diyos ang mamuhay sa ating pong mga buhay. Di ba? Hayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang ating gawin at hindi ang ating sariling mga kalooban. So napakaganda niyan sa mga makalangit na dako. So ngayon po mga kapatid ay patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. No? Naging successful yung minor surgery ba ito? Minor opera. Sa yung tagyawat na maliit na tinatamaan ng razor ng mga barbero, lumaki na infection, lumaki siya. Kaya pinatanggal na natin, baka lumaki pa lalo. Lumiit na to, pero pinatanggal ko na rin kasi matagal na siyang tumitira dyan sa bebato ko. So salamat sa Panginoon, naging successful. Kinabahan din ako. Pero tuloy-tuloy yung panalangin lang. Panginoon ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At kung tayo ay may mga prayer request din, ay type din natin dyan yung ating mga prayer request. So God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid at ibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon para po sa mga prayer and awitin ngayon pong umaga na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy naming pasalamat sa umaga na ito. Kami ay pinagbigyan nyo ng panibagong buhay at kalakasan na kami ay patuloy na makasama ka namin sa umaga nito na patuloy na mag-remind sa amin sa aming mga maluhalahating gawain. Ang priority namin ay kayo at turuan niyo po kami kung paano gumawa na ang purpose namin ay ang aming pagmamahal po sa inyo na kung saan aming ibinabalik ito dahil kayo ang unang nagmahal po sa amin. Salamat at sa pagkakataon na ito ay maaari kami maging masaya sa aming gawain. Maging mahirap man ang aming pinagdaraanan ay nariyan kayo para kami ay pasayahin, tulungan upang kami makaraos sa mga pagsubok na ito na aming pinagdaraanan. Salamat sa mga gabay at patnubay sa bawat umaga. Patuloy na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong pag-ibig, ito kami pa rin ay makasalanan. Patawad po kung ano man ang sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Inyong mong pagpalain ang aming maghapon, unang-unang maliwanag na kaisipan, mapagpakumbabang puso ang aming maranasan sa maghapon na ito. Tulungan niyo kami, turuan niyo kami na mag-pause sa bawat sandali na makapagdesisyon kami ng tama at kayo ang aming iisipin upang di kami magkamali at mabitag ng kaaway. Dalangin din po namin ang kalusugan ng bawat isa. Ngayon din ang aming mga gawain, ilayo kami sa anumang kapahamakan sa aming mga gagawin. Sa mga magta-travel, gayon din, safe sila makarating sa pupuntahan at sa kanilang pagbabalik. Gayon din ang mga nagwo-work sa opisina, ang mga nag-aaral naming mga anak at mga estudyante, ang mga guro ng paaralan, ang mga leaders ng simbahan. Patuloy namin sinasama sa panalangin na kayo ang aming purpose, ang aming pag-ibig po sa inyo sa aming paggawa. Ingatan kami sa araw-araw at malayo sa anumang kapahamakan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Teresita Dairet Reyes. Siya po ay may bukol sa leg sa mga sandali na ito. Dalangin namin na hipuin niyo po siya na inyong pagpagaling na kamay. Ituro niyo po sa kanya ang pinaka-the best na gawin, lumapit sa doktor upang ito ay malunasan sa lalong madaling panahon at mawala at ang kanyang pangamba ay mapalitan ng kasiyahan. Salamahan din po siya sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw, ang kanyang buong pamilya at higit sa lahat, samahan po sila
na kayo ay makilala nila ng lubusan, makita ang liwanag na inyong binibigay sa kanila sa kanilang buhay. Dalangin din po namin patuloy ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang aming mga prayer request ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Si Pastor Nelvin ang kanyang pasasalamat sa kanyang matagumpay na mini operation sa kanyang batok. Nawa ito ay mabilis na gumaling ang sugat at patuloy na lumiit at mawala na. Ganyan din dalangin namin iba pang may mga prayer request. Ang aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, sila Nanay Juning Alpinto, Lolo Edith, Sister Angel Prenesa, Nanay Pina, Estrella Cargasin, Sister Ana Rosbel Hermino, Franklin Ponsalan. Ganyan din ang mga pamilya na nakikinig ngayon ng family ni Sister Emily Makalalag, si Manong John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Diding, at kayo din sa family ni Reynald Wenzel Garcia, si Ruby, Anne, Nicolo, Andre Garcia, at kasama ng baby na nasa sinapupunan ng kanyang mami. Patuloy nawang manampalataya at malayo sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin sina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie, Eusebio, Pasco. Ay patuloy nilang makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus na mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at manunubos. Pagpalain din ang kanilang mga gawain, kalusugan, at patuloy na ang Holy Spirit ang gumawa sa kanilang mga puso. Dalangin din po namin ang malayo sa aming pamilya, na Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Irelia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin pa, si Brother Buboy pa at iba pa. Kasama na rin yung tatay ni Sister Joy Valencia. Ingatan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay doon, malayo sa anumang kapahamakan. Amin din panalangin patuloy ang mga kalakasan, healing at recovery ng bawat isa. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Baby Josiah, si Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin si Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Cuderes, Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, kasama ng iba pa na mga pangalan na hindi namin nabanggit. Alam niyo po Ama kung ano ang kalagayan ng aming kalusugan ngayon. Hipuin niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang pang pisikal na karamdaman, lalong higit sa aming espiritual na kalagayan. Alam namin na kami walang magagawa sa sarili naming kakayahan, kaya patuloy kami lumalapit sa inyo at alam namin na kayo ang pinaka marunong na manggagamot at pinaka mapagmahal sa lahat na ibipagkakalob sa amin, the best para sa amin at sa lahat. Muli po, salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.